Magandang araw po muli at welcome po muli dito sa Puntahan ng Bayan TV. Panoodin po natin itong bagong panawagan ng MNLF para kay PBBM at bigyan po natin ito ng komento. Ito na po. In behalf of National Liberation Front of Davao, itong experience natin ngayon na nangyayari, na ulit na naman, ang tawagin ko na itong nangyari noong panahon ng Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Sa pag-akala natin na yung statement ng aming mahal na founding chairman, Professor Dr. Norty Miswari, na the sin of the father cannot be inherited by the son, na nag-akala tayo na linisin, ayusin niya, parang ituin kung ano man ang mga hindi magandang imahe. Pero ang nangyari, parang lumala itong situation. Ang sa akin naman, Brother Eric, yes, sir. Experience na namin yung sakit ng operation, kaya humawak na ng barel ang Bangsamoro people para magkaroon ng resistance. Na natatakot tayo, baka mapunta tayo doon na naman, maulit na naman itong papunta tayo sa authoritarian system. Yes. Kasi narinig ko kanina, there is impunity, garapal masyado, wala silang pakialam, kaya nilang gawin lantaran sa taong bayan kung anong gusto nila. Corruption dito, corruption doon. Kahit utang na loob sa mga Duterte, hindi na nila tinitingnan yan. So, garapalan talaga. Klaro. Ito pang panggigipit sa kay Kuya Gob. The same pattern with sa ating mahal na Pastor Apollo Tibuloy. Correct. Itong pattern na ligwakin kung sino ang dapat ligwakin nila, na kaya gani nila gawin sa mga matataas at sa mga may kapangyarihan na nagsisilbi ng ating bayan. Ito pa kaya ang mga ordinaryong mamamayan. Tama. Itong nakikita ngayon na recruitment ng armed forces, postal, itong Coast Guard, para isa nila susundin kung ano ang gusto ng Amerika sa ating bayan, susundin nila, wala silang pakialam. Ito ang mga tinitingnan natin ngayon. Yes. Itong panggigipit. Kawawa talaga ang Pilipinas. So, ayan po ang panibagong panawagan ng MNLF at patindi ng patindi ang kanilang panawagan. Sa isang banday talaga naman pong siguro kung tayo ang nasa kalagayan ng MNLF, mararamdaman natin yung nararamdaman nila. Kasi talagang sa totoo lang, sobra-sobra yung corruption at pag-aabuso ng mga opisyal ng gobyerno natin, lalong-lalo na doon sa mga opisyal na malaki ang kaugnayan sa ating presidente. Yung mga congressman, yung mga kaibigan, ang dami-dami pong nagiging issue. Yung issue ng PCSO, yung issue ng MOOE, yung issue ng gastos ng speaker sa kanyang pag-travel, yung mga issue ng pondo na hindi malaman kung paano gagastusin. Yan po ngayon ang nakakasakit ng husto sa kalooban ng mga Pilipino at nararamdaman po yan ng MNLF. Kaya po lumalakas yung panawagan nila na mag-resign na lang si PBBM kung hindi niya kaya talagang mamuno sa bayan. Ang tingin ko po sa ganitong sitwasyon,
dapat ang gobyerno natin, ang namumuno sa gobyerno natin, matutong gawin ang tama at intindihin yung kalagayan ng kanyang mga mamamayan. Lalong-lalo na po dito ngayon sa napipintong gera sa China, pagitan ng China at Pilipinas, at yung iba pang problemang panloob na dapat tayo ang gobyerno natin ang gumagawa ng solusyon. At tama po si MNLF na imbis na gumanda at maayos yung lahat, lalo ngang lumala. So ang panawagan po na yan ay dapat maintindihan ng mga malapit sa Pangulo at ng kanyang mga alipores, mga kasama, at bigyan din talaga nila ng pansin. So yan lamang po mga kaibigan, at magandang araw pong muli. Paki-like, subscribe and comment na lang po. Maraming pong salamat.